Lumalabas ngayon ang matinding pagkadismaya ng prosecution matapos nilang makita ang nilalaman ng pre-trial brief ng kampo ni Sara Duterte. Ayon sa kanila, sa halip na direktang sagutin ang mga pangunahing alegasyon na nakapaloob sa impeachment case, nakatuon umano ang depensa sa mga teknikal na usapin ng proseso. Para sa prosecution, nakakadismaya ito dahil inaasahan nilang magkakaroon ng masinsinang talakayan tungkol sa mga akusasyong ibinabato laban kay Sara Duterte. Ngunit batay umano sa kanilang nakita, muling ibinabalik ng depensa ang mga dati ng argumento tungkol sa jurisdiction, due process, at sa paraan ng pagproseso ng impeachment complaint sa House of Representatives. Ang tanong ngayon ng marami, bakit hindi direktang sagutin ang mga alegasyon? Kung tutuusin, ito ang gustong marinig ng publiko. Hindi lamang ang mga legal na argumento tungkol sa proseso, kundi ang mismong paliwanag sa mga isyong matagal nang pinag-uusapan. Isa sa pinakamalalaking usapin ay ang paggamit ng confidential funds. Hanggang ngayon, marami pa ring mamamayan ang naghihintay ng malinaw at detalyadong paliwanag kung paano ginastos ang mga pondong ito. Isa ring kontrobersyal na issue ang umano'y hindi maipaliwanag na paglaki ng yaman at ang mga ari-ariang sinasabing hindi na ideklara sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ito ang mga puntong nais mabigyang linaw ng publiko dahil direktang may kinalaman ang mga ito sa usapin ng tiwala at pananagutan sa pamahalaan. Ayon sa prosecution, sa halip na sagutin ang mga usaping ito, mas nakasentro umano ang depensa sa pagkwestiyon kung tama ba ang naging proseso ng impeachment. Kinukwestiyon umano kung may due process, kung tama ang naging aksyon ng House of Representatives, at kung dapat bang payagang gamitin ang ilang ebidensya at testigo sa paglilitis. Ngunit para sa maraming nagmamasid, hindi ito ang pangunahing tanong na nais masagot. Ang nais malaman ng taong bayan ay simple lamang, ano ang sagot ni Sara Duterte sa mga alegasyong ibinabato laban sa kanya? May paliwanag ba siya tungkol sa confidential funds? Ano ang kanyang sagot sa mga alegasyon tungkol sa kanyang yaman? Paano niya ipaliliwanag ang mga ari-ariang sinasabing hindi na ideklara? Kung babalikan natin ang mga nakaraang impeachment trial sa bansa, makikita ang malaking pagkakaiba. Sa impeachment trial ni Joseph Estrada, hinarap ng kanyang kampo ang mga alegasyong ibinabato laban sa kanya. Ganito rin ang nangyari sa impeachment trial ni Renato Corona. Bawat issue ay sinagot ng depensa. Mula sa kanyang mga bank account hanggang sa kanyang mga ari-arian, nagbigay sila ng mga paliwanag at depensa sa bawat alegasyon. Dahil dito, sinasabi ngayon ng ilan na mas magiging makabuluhan ang isang impeachment trial kung nakasentro ito sa mga ebidensya at paliwanag hinggil sa mga akusasyon, kaysa sa paulit-ulit na pagtatalo tungkol sa mga teknikalidad ng proseso. Sapagkat sa huli, ang tunay na layunin ng impeachment ay alamin kung may pananagutan ba o wala ang isang opisyal ng gobyerno batay sa mga ebidensyang ihaharap. Habang papalapit ang paglilitis na nakatakdang magsimula sa ika-6 ng Hulyo, mas tumitindi ang interes ng publiko. Marami ang naghihintay kung ano ang magiging direksyon ng kaso, at kung masasagot na ba sa wakas ang mga tanong na matagal nang ibinabato laban kay Sara Duterte. Sa puntong ito, malinaw ang inaasahan ng taong bayan. Hindi lamang mga argumento tungkol sa proseso ang nais nilang marinig. Ang gusto nilang makita ay ang direktang pagsagot sa mga alegasyon, ang pagharap sa mga issue, at ang pagbibigay linaw sa mga tanong na may malaking epekto sa tiwala ng publiko sa kanilang mga leader. At para sa maraming mamamayan, mas mahalaga ang katotohanan at malinaw na paliwanag kaysa sa anumang teknikal na argumento na maaaring ihain ng magkabilang panig.